paulit-ulit po yung statements na hindi ito political rally. Yun na rin po yung naririnig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito pamumulitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So paano nyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the president himself said. When he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said it's, if I remember correctly, when he was Ang narinig niyo ay ang spokesperson ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. No? At ang sinakyan ng mga miyembro at sa mga sangguniang namunuan sa Iglesia ni Cristo ay itong pahayag na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. In my opinion, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody fills in impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. So, for nothing ang impeachment daw. So, ito na pahayag ang sinakyan nila. Pero, how about ang naunang pahayag na ito? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban. At nadagdagan pa ito. So, una mga kapatid, may tanong kay spokesperson Edwin Sabala kung paano hindi magiging political yung rally ng kapayapaan sa Iglesia ni Cristo. Na yung rally na yan na ginawa sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo ay nanawagan na hindi ituloy ang impeachment complaint. So, ibig sabihin ay pwedeng mag-impluwensya sila sa mga batas na hindi ituloy ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ba may kasabihan tayo na kung ang reklamo ay walang katibayan, walang matibay na ebidensya, ito hindi dapat katatakutan dahil hindi naman talaga ito aabot sa hukuman kung walang katibayan. Kaya ang pagtutol ng INC sa impeachment complaints at sinakyan nila ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit kaya biglang naglaho ang kanyang pahayag noong sabi niya ang pahayag, ang kriminal na ito'y di ko palalampasin. Di kaya dahil din sa utang na loob na ang mga Duterte ang nagpalibing sa kaniyang yumaong ama, ang dating Presidente Marcos Sr. So sa pagtutol ng INC sa impeachment complaints, mga kapatid, pwedeng magresulta din ito ng pagdududa. Di kaya ginamit ang sikta ni Felix Manalo para matakot ang mga politiko sa pagsampa sa hukuman dahil pwedeng may mabigat at katotohanan at batayan ang reklamo. Tatalakayin natin ito, uusad na talaga ang impeachment complaint. Di nagpasindak dahil pakinggan natin ang Secretary General mamaya. Ito. Kasi umalingan kapag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia!
Okay, kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Patuloy tayong nakatutok dito sa isang pangyayari sa ating bansa. Yeah? Grabe ang awayan nitong nanalong magkatandim na si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sila ang inaasahang magdala at aahon sa ating bansa sa kahirapan. At alam niyo naman, nagsimula ito bago yung impeachment sa issue kaugnay sa 125 million na intelligence fund na nagasto sa loob ng 11 araw lamang. Na umano'y, ayon sa balita, di mapaliwanag kung ano talaga ang napunduhan sa pundong ito. Magkaano yon na nagasto sa loob lang ng 11 araw? Di po ba? 125 million. Ilan ba ang Pilipino sa ating bansa? Alam niyo ba yon? Meron tayo sa kasalukuyan, batay sa populasyon natin, 2023, may nakatala na 117.3 million na Pilipino. So kung ang pag-usapan lang natin ay ang intelligence fund na nagasto sa loob ng ilang araw yon? 11 araw. Abay, di po ba yung halaga na yung 125 million, mas marami pa ikumpara sa ating populasyon kung ating sisilipin. Dahil ang ating populasyon ay meron lang tayong, ayon sa natatala, 117.3 million. Imagine kung itong halagang ito, kahit pala bigyan ng tag-1 milyon bawat isa sa populasyon, lagbas pa ang 125 million. So, doon nagsimula talaga ang bangayan. Di ba? Ang away. Hanggang, yun na, pinatawag sa committee. Yung committee nagpatawag kay VP Sara, yun ang House Committee on Good Governance. Yun ang nagpatawag. Samantalang, ang nagpatawag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung Quadcom. Yung Quadcom, kaya nga Quad, dahil 4 na komite ang binubuo niyan. Yung Committee sa Human Rights, yun, Committee on Human Rights, Committee on Public Order, Committee on Dangerous Drug, at Committee on Accountability. Pero kung maalala ninyo, binanatan ni Marcoleta sa kaniyang pagdepensa, kaya nga, ang katanungan, kung totoo ang sinabi ng INC Iglesia ni Cristo kay Manalo na para sa kapayapaan sila, ba't si Marcoleta na nagsalita, binakbakan niya ang Quadcom sa kaniyang pagdepensa kay Vice President Sara Duterte. Balikan muna natin Ito. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13 nakapaggawa
Gumawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka. Tayo ko na pong pahabain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Ngayon, paano masasabi dito na ito'y walang kaugnayan sa politika? Samantalang, grabe dito. Inuulan ng batikos ni Marcolita na isang kandidato sa pagkasenador, miyembro, kaanib ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, ang kasama niyang mga mambabatas. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa. Yun. Nauna nating pinakita yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon sa kanya, In my opinion, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all that, and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. so kung yun din ang argumento ng Pangulo na ang impeachment, nagdulot lang umano ito na walang pakinabang, so ibig sabihin, hayaan na lang na walang managot. E di po ba nasa batas talaga ang impeachment complaint at kailangan patunayan pa. Ang nangyari dito, alam naman natin na ang Kamara, hindi lang sila legislator. Ang Kamara, sila din ay magiging nasa judicial. Sa anong paraan? Kung meron talagang impeachment complaint, ang nagreklamo dito ay ilang grupo, no? 3 impeachment complaint at ayon sa Secretary General, ito daw na reklamo, yung 3 ay gagawing consolidated umano, no? Batay sa plano, pero meron pang hinintay na isa. Ibig sabihin, umusad talaga. At dahil umusad, parang di natakot sa dami ng Iglesia ni Cristong nagrarally, no? Nasabing walang kaugnayan ang politiko, pero paano masasabing walang kaugnayan ang politiko kung mismo politiko itong si Marcolita at sinabon niya ang Quadcom. Sa pagsabon niya ng Quadcom dahil sa pagdepensa din niya kay VP Sara. Una, hindi Quadcom ang nagpatawag kay VP Sara. Ang nagpatawag kay VP Sara ay ang House Committee on Good Governance. Ang ipinatawag sa Quadcom, kaya Quad dahil 4 yan, ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang investigasyon niyan ay kaugnay sa Pugo at yung kaugnay sa EJK. Yun ang pagkakaiba. Now, merong nagreklamo. So, karapat dapat ba? Anong masasabi ninyo kung ayong reklamo mismo ng grupo kaugnay sa naniniwala na meron talagang kasalanan at inireklamo ito batay sa mga nakitang ebidensya, pagkatapos sasabihin, wag nyo na lang yang dinggin. Ang
Kongreso, mga kapatid, sila ang tatanggap nitong tinatawag na impeachment complaint. At kung tatanggap diyan, dadaan yan sa kanilang legal counsel. Pag-aralan yan kung meron bang tinatawag na probable cause. At kung may makitang probable cause talaga ang mga reklamo, so ano ang mangyari? Yun na. Susunod na yung article of impeachment. At magpadala na ng grupo ang Kamara para yung grupo na yan ay magiging fiscal. Ang tawag ngayon sa fiscal, prosecutor. Prosecutor, ibig sabihin, tagapag-usig. At ang magiging korte naman, magiging huwes, ay ang Senado. Oh. So, yun ang proseso. No? So, yung mga prosecutor, of course, mayroong preliminary investigation para tingnan kung meron ba talagang probable cause. At kung may probable cause, yun na. Ang article of impeachment. At may grupo na magrepresenta sa Kongreso para magiging prosecutor at ang huwes ay ang Senado. Oh. Pero kung wala talagang bigat ang reklamo, meron bang dapat matakot kung walang mabigat na ebidensya, di po ba? Tuloy natin si Marcolita muna. Ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino. Well, kung di importante ang impeachment, nasa batas natin yan. At abogado itong si Congressman Marcolita. No, parang dumaan pa ito sa pagiging huwes. Now, ngayon, mga kapatid, kung yun ang kanilang reason, ibig sabihin, wala na lang i-impeach sa darating na pagkakataon kung merong karapat-dapat dahil sa kanilang argumento o na pag may impeachment, pwedeng maghati-hati ang mga tao kung sino ang saan sila papanig. Pangalawa, magapos lang umano ang Senado at ang Kongreso para sa investigasyon. So, yung kaugnay sa katanungan, saan nagasto ang 125 million na lagbas pa ang halaga sa populasyon sa ating bansa, sa dami ng mga Pilipino sa ating bansa, dahil batay sa 2023 na statistics ng mga Pilipino ay meron tayong 117.3 million. O yung pinag-uusapan na intelligence fund na nagasto lamang sa loob ng 11 araw, lagbas pa yan sa dami ng mga Pilipino sa ating bansa. Di po ba? Okay, tuloy natin. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time, and for what? For nothing. For nothing. Oh, so, kung talagang for nothing, for nothing, ibig sabihin, walang mabigat na ebidensya. Kung walang mabigat na ebidensya, ibig sabihin, meron, kung walang probable cause, alam nila yan, abogado sila. Hindi yan pwedeng maisampa sa korte. Bakit? Walang kabigatan ang ebidensya. Anong mangyari? Basura. Oh, meron bang ikatakot diyan? Kung walang kabigatan, di po ba? Ano sa palagay ninyo? Tuloy natin, si Marcolita. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin,
isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gusto. Ang tanong dito, wala bang, di ba sila natakot talaga sa posibleng bigat ng ebidensya na pwedeng magpatalsik sa Vice President sa pamamagitan ng impeachment at ang iglesia na kung saan si Marcoleta ay kaanib ay posibleng nagamit para di matuloy ito. Okay, tuloy natin. Itong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So di gustong mangyari ng Pangulo dahil yun talaga ang pahayag at sinasakyan ng mga INC. Ang pahayag na ito. Balik natin pahayag na ito. In my opinion, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all of that, and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan ang sinakyan nila. Kaya biglang naglaho yung pahayag ng presidente matapos, naalala nyo yung nagbabala si dating Vice President Duterte. Ito ang inilabas na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Huwebes, target Yon ay kanyang papalagan. Pinili lang ba ng iglesia kung ano ang susuportahan nila ang napahayag? Ayaw ba nilang suportahan yung pahayag na ito ng Pangulo? Na ano? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. At nang sinabi niyang aking papalagan, bakit sa takbo ng panahon biglang nagbago ang Pangulo? Bakit biglang nagbago? Dahil siguro may utang na loob siya. Sila pinalibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Tuloy natin. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po... Sandali muna. May nabasa naman ako. Siguro, miyembro ito sa Iglesia ni Manalo. Sabi ni Ferds Regards. I-research niyo si Talibong. Nang limbong, hehehe, magugulat kayo sa video niya. Yon, magaling kasi ang mga ministro mag-chap-chap. Pero narinig mo ba yung desisyon ng moderator? At maliban dyan, kung ayaw nyo ng limbong, bakit umanib kayo sa limbong na sekta? Na sektang tatag lamang ng tao. Di mo ba? Dapat, tama, mag-research ka muna. Okay, tuloy. Ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon to sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Ang tanong, yun bang pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, nawala na ba ang demokrasya? Nasa saligang batas natin yan. At isang proseso yan. Dahil, alam naman natin na may mga grupo talaga na nagsampa. So, ano mangyari kung
may isang kaso, may nagreklamo, pagkatapos sabihin mo, huwag niyo na lang nang ituloy ang reklamo na yan. Huwag niyong dinggin yan. Oh. Pwede na matakot kayo kung may mabigat talaga sa ebidensya. Kung walang mabigat na ebidensya, basura ang reklamo. Di po ba? Oh, so tuloy natin. Kaya, kung mabigat ang ebidensya at natakot, ay may mas malaking posibilidad, mga kapatid, na dito, di mabaliwala na pwedeng kumilos ang INC para may protektahan silang hindi ma-impeach. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya? Sino namang hindi papayag sa pagtugon, sa pag-address sa problema ng ating bansa? Pero yung sinabi nila na walang halong politika, but politiko na kandidato ilalim sa kanilang sekta ang nagsalita at binanatan yung Quadcom. Napansin nyo ba? May videong inilabas na habang nagsasalita si Marcoleta, ilang kaanib ng iglesia ang nagsisialisan. Etong video. Don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a sacrifice, you may know that your society is doomed. Habang nagsasalita si Marcoleta dito, Na para tayo ay mag-produce, ay hindi pa tayo ng permiso sa mga tao, hindi naman nakakapag-produce. At nakikita po nyo, nabaapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na kikuha natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pagitan ng katiwalian at hindi sa pagitan ng trabaho. At ang mga kapasinin ang sila dami namang di na nakikinig ni Marcoleta, nag-alisa na, di ba? Nakita niyo? don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hindi pa tayo Sa kapayapaan, pwede bang makamit ang kapayapaan kung walang hustisya na makamit din? Di po ba? Ang isa sa mga layunin kung bakit may isinasampa na mga reklamo sa impeachment para sa hustisya. At dito ay binigyan din ng pagkakataon mismo ang inireklamo na makadepensa sa kanyang sarili. Pero tingnan niyo ang takbo sa sistema ng ating politika noon. Di ba? Kahit si dating presidente Joseph Estrada, nasa ilalim yan sa impeachment complaint. Pero anong resulta? Di po ba? Nakatanggap din siya ng presidential pardon. Yan. So, ano ang pag-usad ngayon? Matapos ang isinagawang malawakan na rally para daw sa kapayapaan ng INC sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ano ang mangyari? Uusad kaya ang impeachment complaint?
Okay, pakinggan natin ang Secretary General sa interview nila ni Attorney Claire. Pakinggan natin ang Secretary General. Ito. Yes, good evening, Sec Jen. Yes, ma'am. Good evening po. Yes po, opo. Kanina po, nadinig ko yung ibang mga interviews po ninyo eh. At kanina po, sinasabi nyo kung dadaan pa to, kung magkakaroon pa ng hearing, mukhang hindi na aabuti ng oras. Kung kapos na yung oras. Opo, kasi Di ba, Sec Jen? we have only a few remaining session days eh. Ngayon po is nakadalawa na. So, ngayon pong session na to, bali ano po yan eh, 1 month, so 3 times 4 po. So, 12 lang po, 12 session days. Nakadalawa na po, so 12 session days na lang po ang natitira. Kaya, concerned kasi ho nung mga nakiusap sa aking House member, kung aabot pa po dahil sa proseso, the usual process will take a lot of days, no? So, pinag-iisipan po nung magpapile ng fourth complaint. So may ika-4 pa. Ika-4. Kung umabot sa ika-4 na reklamo at sa isasagawa na isasagawang pag-aaral ng Kongreso, wala talagang kabigatan ang mga reklamo. So anong takbo sa mga reklamo? Mabasura yan. Dahil walang kabigatan, walang mabigat na ebidensya. Alam nila yan. Pero kung sila'y tutol na maisampa ang kaso, hindi. Natural, isampa ito doon sa Senado. Dahil ang Senado, siya ang korte. No? Ang mga senador, sila ang judge. Habang kung talagang may probable cause ang kasong ito, yung 3 daw, i-consolidate umano yung 3 at hinihintay yung pang-4. Okay, tuloy natin. Pero magbutuhan pa ito para sa Article of Impeachment. For consolidated complaint, kasi po under our rules, kung makakuha sila ng 103 minimum po na signatures, House members to endorse it, oo, diretso na po yun sa Senado. Wala na pong Committee on Justice, wala ng plenary meeting, session about it. Diretso na po, endorse na po namin agad sa Senado for trial. Pero sir, sa ngayon po ba, may inaasahan pa ba tayong fourth complaint na maaari makakuha ng 103 na mag-i-endorso mula sa House? Yun po ang sinasabi ng ibang House members na kaya hindi ko pa matransmit yung 3 complaints na na-file earlier. May balak po itong mga House members na nakausap ko na mag-file ng another complaint po. Tapos, yung pong 3 complainants na 3 complaints na pinile, may balak ko naman na i-consolidate yun into... Yun. 3 ay i-consolidate pala umano. 1 complaint. So, 2 po yung inaabangan natin Yun pong consolidated at saka another complaint po which will constitute... Okay. Dito lang muna tayo. May tumawag sa akin. May bisitang pare kasi, mga kapatid. So, maraming salamat. Ito lang, ina-analyze lang natin, no? Yung sinabing walang kaugnayan sa politika, yung rally, at kundi isinagawa ang rally batay din sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ano yung pahayag na yan? Ito. In my opinion, this is not important. This does not
make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Waste time lang. Pero, yun lang ba ang sinusuportahan nila? Di ba nila sinusuportahan ang pahayag na ito? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na... Ano sa palagay ninyo? Dapat ba ipagpatuloy ang impeachment complaint o hindi? Comment kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.